Sa bayan ng Sofronio, Española ay may mga isla na kasalukuyang magandang puntahan na dito lang matatagpuan sa Barangay Labog at Barangay Panitian. Gardiner Island na mas kilala sa pangalang Kalumpang na isa sa maliit na isla na matatagpuan sa Barangay Labog na karatig barangay ng Panitian. Bessie Island na mas kilala sa pangalang Mustala na hango sa pangalan ng may-ari nito. At Cabugan Island na matatagpuan lamang sa Barangay Panitian. Tara, lakbay natin ang katibugang bahagi ng Isla Paragua. Muli kong binisita ang sitio Agisagis upang tuklasin ang mga gandang isla sa aking barangay. Mga alas 8:30 ng umaga nang kami ay dumating sa sityong ito. Kung mapapansin ninyo, malayo ang lokasyon ng bangka sa mismong mainland na nagpapahiwatig lamang na may malawakang pagbaba ng tubig dito. Masasabi kong kalmado ang tubig ngayon kung kaya't panatag ang loob ko na maganda magiging resulta ng aming pamamangka sa araw na ito. Tumagal lang kami ng ilang minuto sa paghahanda ng bangka upang maiwasan namin ang aberya sa paglalakbay. Habang aming binabaybay ang karagatan ng Panitian ay natutunghayan ko ang mga hanapbuhay ng mamamayan dito. Tulad na lamang ng mga balsa na gawa sa kawayan at tiring para sa paghuhuli ng lobster at malalawak na taniman ng agar. Berde ang tubig na aking nakikita, walang malalaking alon na sumasalubong sa aming bangka. Kalmadong karagatan ang aking nasisilayan sa ngayon at di gaanong masakit sa balat na sikat ng araw. Gusto ko sanang ipakita sa inyo ang sinasabing sandbar dito, ngunit lubog pa ito sa tubig nang kami ay dumaan. Kung kaya't pupuntahan muna namin ang isla na pinagmamalaki naman ng karatig barangay ng Barangay Labog. Mga 30 minutes na paglalakbay bago tuluyang makikita ng malapitan ang ganda ng islang ito. Kahit malayo ka sa pulo ay talaga namang makikita mo na agad ang mga tanim na niyog. Kapag dito ka sa isla, matatanaw mo ang mga kabundukan sa mainland na tila malapit lang sa aking kinaroroonan. Ngunit sa mga oras na ito ay di muna kami dumaong sapagkat napagkasundan muna namin na ikutin ang isla. Ngunit bigo kaming gawin ito kaya't bumalik na lang kami upang tuluyang dumaong na lang muna. Habang papunta na kami sa mababaw na parte ay nakikita ko na ang mga corals na tahanan ng maliliit na isda. Ito'y kilala sa tawag na Kalumpang, ngunit tinatawag din na Gardiner Island. Ayon sa bantay ng isla, isa ito sa maliit na isla ng bayan ng Sofronio, Española. Ngunit kahit maliit man ay nakikita kong maganda pa rin itong puntahan. Dahil bukod sa puti ang buhangin nito ay malakas din ang signal ng globe at token decks. Pribado ang lugar na ito kung kahit bago ka man makapasok o makapunta ay kinakailangan mo muna makipag-ugnayan upang makapagpaalam sa bantay ng isla. Di ko na itanong kung magkano ang entrance rito, ngunit ayon sa aking panayam na ang binibigay ng taong pumupunta rito ay ginagamit para sa maintenance. Katulad na lamang sa pag-i-spray ng mga damo upang mapanatili ang kaayusan ng lugar. Sa una kong pagpunta rito, masasabi kong malaki ang potensya ng isla para dayuhin. Maganda ring isagawa ang mga pampamilyang gawain dito. Pwede rin mag-overnight basta magpaalam ng maayos sa namamahala. Malinis ang mga buhangin sa una kong pagpunta rito. May nakikita man akong kalat, ngunit di man gaanong marami. Kung gusto mo mag-relax at hanapin ang kapayapaan, may re-recommenda ko ito sa iyo. Mga ilang minuto lang ang ginugol namin sa islang ito at muli kami naglakbay patungo sa ikalawang destinasyon. Mga 15 minutes pataas ay narating namin kaagad ang pangalawang isla na nais namin makita. Ngunit nakadepende pa rin sa bilis ng paglalayag o panahon ng pagpunta. Sa ikalawang islang ito, kahit malayo pa kami ay natatanaw ko na agad ang mga nagsisitaas ang puno ng niyog at mga atip ng bahay. Nang pumunta kami rito ay may mga taong naliligo na sa isla. Ngunit habang palapit na kami ay mga kabarangay ko pala ang naliligo rito. Sila ay pamilya ng Baconaje at Heraldizo. Ngunit sa mga hindi ko nabanggit, humingi ako ng pasensya. Nagpapasalamat din ako sa mga pagkain na binahagi nila sa amin na talagang napakasarap. Hindi ko akalain na magkikita kami sa mismong islang ito. Pagkababa ko sa bangka ay nagluto muna ako ng mga kain namin at pagkatapos ay nagsimulan na akong kumuha ng mga video sa lugar. Sa mga hindi pala nakakaalam sa pangalan ng isla, ito ang tinatawag na Bessie Island. Ngunit mas kilala sa tawag na Mustala na hango naman sa pangalan ng may-ari nito. Ang islang ito ay nagtataglay ng mga lamang dagat na tulad ng lato, sikad-sikad, saang at iba pa. Dito rin kumukubli ang ating magigiting ng mga bantay dagat upang protektahan ang ating karagatan. Libre ang paliligo sa isla sa ngayong panahon, ngunit mas mainam pa rin na magpaalam sa mababait na may-ari bago pumunta rito. Napag-alaman ko na 7 personalidad ang namamayari sa isla. Batay naman sa aking panayam, ang isla ay may sukat na 24 hectares ang mainland,
ngunit sa kabuuan ay may sukat ng 46 hectares. Kung tubig tabang naman ang hanap mo ay mayroon din dito na talagang itinatawa ko at agad namang itinuro sa amin ng may-ari kung saan matatagpuan. Agad naming tinungo ng kapatid ko para personal na tingnan ang sinasabi nilang tubig tabang. May bomba na jetmatic na kanilang inilagay para manumanong mag-pump ng tubig. Ngunit maliban pa rito, mayroon din silang balon, subalit di ko na mapakita sa inyo dahil tinamad na ako maglakad sa kadelihan ng wala akong suot ng tsinelas. Tinikman ko ang tubig na lumalabas sa bomba para ikumpirma kung totoong tubig tabang talaga. Pagkatapos kong tinikman ay medyo may lasa lang siya na tubig alat pero pwede na pagbanlawan pagkatapos mong maligo sa dagat. Matapos naming pinuntahan ang kanilang bomba ay kumain na muna kami ng umagahan. Masarap kumain dito dahil meron din silang kubo na masisilungan. At may nakikita rin ako mga kabahayan dito na gawa sa mga light materials lamang. Maraming tanim na niyog ang islang ito kung kaya't pagkukupras ay isang hanap buhay dito. Ayon sa aking nakausap na isa sa may-ari nito ay kumukuha na sila ng mga tauhan upang kumuha ng mga bunga ng niyog para mapabilis ang pagkukupras. At batay naman sa may-ari ng isla, mas mainam na puntahan ang lugar na ito sa buwan ng March, April at May. Tumagal din kami ng mga 2 oras sa isla at pagkatapos ay maglalayag naman kami patungo sa huling destinasyon. Sa puntong ito makikita natin kulay asul ang tubig ng dagat, mga 15 to 20 minutes kami naglayag patungo sa huli naming destinasyon. Di ko na maipapakita sa inyo ang sandbar sapagkat nagbago na kami ng ruta. Isa sa masasabi ko sa 2 kong napuntang isla ay malaki ang potensyal ng mga isla ng Sofronia Española dahil kung physical features lamang ang pagbabasihan ay di magpapatalo ang mga islang ito. Ang huling isla na aming pupuntahan ayon sa kwento ng matatanda, ito ang tirahan ng mga ibong kabog noon kung kaya't kalauna ay tinawag itong kabugan na mas kilala sa tawag na Bintawagan ngayon. Isa itong isla na protected ng munisipalidad na kung saan ay bawal ang pangunguha ng ibong kabog kung kaya't sa hindi pagsunod sa ordinansang ipinapatupad ay magtatamo ng kaukulang parusa batay sa bigat ng pagkakasala na hanggang sa ngayon ay pinapatupad pa rin. Sa islang ito ay malawak ang nabubuhay ng mga mangrove na nagbibigay proteksyon sa isla sa panahon ng bagyo at batay sa pagtatanong-tanong ko, ito ay dating pugad ng mga ibong kabog ngunit dahil marami na ang mga taong pumupunta rito kaya't lumipat na rin sila ng matitirhan. Ang pulong ito ay pribado na pinagmamayarian ng isang personalidad kung kaya't bago pumunta sa lugar ay mas mainam pa rin magpaalam para maiwasan ang di pagkakaunawaan. Di na nga kami tumagal sa Isla Kabugan dahil napagod na rin kami sa paglalakbay pero kung gusto nyong puntahan ang mga ito, nasisigurado kong di kayo magsisisi. Dumaong kami muli sa sitio Agisagis ngunit sa mga oras na ito ay medyo bumaba na ang tubig. Hanggang dito na lang ang aking vlog at naway nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon sa mga isla na sa bayan lamang ng Sofronia Española makikita. At sa muli nating pagkikita, paalam!